Ampun po kasi talaga ako. Tanggap naman po ako, pero hindi siya yung pamilya na parang pinangarap ko na maging family ko. So, naiyak na ako, sorry. 6 years old, feel ko, bakla na ako, binugbog ako, hindi nila ako matanggap. So, doon na naging masilimot yung buhay ko. Paano ka napapayag ni Yumi na mag-endorse ng kanyang proyekto? Nabanggit niya, sabi niya sa akin, Sir Jean, sabi niya, alam mo, totoo, Claudine yan ako. FaceTime. Sabi ko sa kanya, sa FaceTime, sabi ko, oh, Yumi, Claudine, no? So, na-shock siya. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon. Madaling araw kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Ang vlog ng katotohanan, realidad. At this time, kakaiba po ang aming pag-uusapan. Ganda-gandahan lang. Paano ka nga pagaganda ng bongga-bongga? Gusto ko yan. First, tawagin na natin ang aking kaibigan na matagal ko na naging kaibigan. Sobra. Nag-i-start pa lamang ako. Andiyan na siya. Jean Padilla. Hello. Thank you for the opportunity na makita at makasama. At syempre pa, first time ko itong nakilala. Pero siya yung nagmamay-ari. Siya yung talaga namang magpapaganda sa inyo araw-araw. Siyempre pa, walang iba. Si Yumi Galang. Hello, Yumi! Thank you po. At siyempre pa, at this time, isang tunay na kaibigan. Ang dami-daming intriga sa kanya. Pero minsan man, hindi niya pinatulan. Yan ang Claudine Barreto. Yes, friend, I love you. Nice to see you again. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa'yo, maraming salamat sa supporter sa kaibigan ko. Good morning, good evening, sa inyong lahat na nanonood. Pag-usapan muna natin, of course, tanungin natin si Yumi. Ang ganda ng pangalan, Mayumi Galang. Mayumi, bago ka naging isang, ano nga ba yung title mo? Ikaw na mismo magkwento. Ampun po kasi talaga ako. So parang niluwal po ako, wala po akong nakilalang tunay na magulang. Pero merong mga sinasabi na anak daw ako sa labas, pero hindi naman talaga siya napapatunayan ng pamilya nagpalaki sa akin. Tanggap naman po ako, pero yung mother ko po, stepmother, medyo hindi siya masaya nung dumating po ako sa kanila. So hindi siya yung pamilya na parang pinangarap ko na maging family ko. So naiyak na ako, sorry. Kasi first time ko po kasi may nagtanong sa buhay ko. So, naiyak lang ako na hindi ko naman po expect na ito, ngayon, ini-interview ako, mapanood ako ng maraming tao, and alam ko mapapanood din to ng stepmother ko. And hindi po ako nandito para siraan siya. Dito po ako para sabihin lang po yung buhay ko and ma-inspired po yung mga tao na manonood sa akin kung ano po ako ngayon. Namatay po kasi yung umampun sa akin na lalaki. Asawa po niya. Namatay po siya, 12 years old pa lang po ako nun. Tapos, nung namatay po siya, medyo nawalan na ng care sa akin. So, parang wala nang patutunguhan yung buhay ko, ganun. Pinalayas na ako sa bahay nila. Nabuhay na ako mag-isa, parang kung saan na po ako napupunta. Namasukan ako ng katulong, bata pa lang ako. Namasukan akong tindera, namasukan ako ng kung saan. Tapos dumating sa point na kung saan ako abutan ng antok, doon ako matutulog. Magtatanong po kayo sigurado sa akin. Sino si Yumi? Ano ginagawa nito sa vlog ko? Hindi siya artista, hindi siya singer, ordinaryong tao. Pero sa pagiging ordinaryong tao ito, maniwala kayo sa hindi. Si Claudine Barreto mismo ang tumawag sa akin. Once, may pakikilala ako sa iyo. Napakabuting tao. Hindi nagdalawang isip si Claudine. Eto na ngayon, kausap ko na si Yumi. Oh, Yes, thank you so much. Yumi and Claudine, anong relasyon meron kayo? Bakit kayo nagkasama sa ganitong uri ng negosyo? Pero bago mo sagutin yan, Claudine at Yumi, question ko lang sa iyo, Claudine. Parang sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang po yata ginawa ni Claudine, yung personal po siyang tatawag sa mga kaibigan niya para suportahan ang isang taong tulad ni Yumi. Claudine, bakit? Unang-una sa lahat, nung nag-uusap kami, nalaman ko through Kuya Jean. Si Kuya Jean Padilla talaga ang dahilan kung bakit nangyari lahat ng ito. Nakakalungkot man kasi sinasabi ng marami na syempre diba may issue, nananahimik kami at ayaw daw pag-usapan. Hindi ko kami ni Kuya Jean nag-meet or nag-usap tungkol sa kahit sino
masamang tao or manakit ng tao, kundi para tumulong sa tao. Nagkataon na magkaibigan si Yumi at saka si Kuya Jean. Yumi sa True-Blooded Claudine yan. Kung mapapansin nyo ho, like Ilios, like Nice Print, like Drell's Lechon, pagka maliliit na businesses, talaga gusto ko tumulong. Wala akong hinihingi iba kundi thank you. Kasi nangyari na yan dati. Especially pag nakakita ako ng isang Claudine yan na naging successful, para sa akin, napakalaking award na nun. Naging inspirasyon ka pala kung bakit siya lumaban rin sa buhay. So, nung kwento ni Kuya Gina, ito, Claudine yan to, ang dream lang niya, makuha ka for Hair Alchemist, taga Bulacan, sa Giginto. Isang text pala ni Kuya na, Clau, tawag ako. Tumawag na ako agad kay Kuya Jean. Nung FaceTime ako, kasama niya na si Yumi. Sabi niya, pwede ba tayo mag-meet tonight? Kuya, gabi na. Bukas na lang. Sabi niya, sa pinakamahal daw na restaurant gusto ni Yumi, ganyan. Para ma-feel mo special ka. Sabi ko, hindi yun yung importante. Ang importante sa akin is makilala ko siya, makapagpasalamat ako sa kanya for all the years na yung paghanga niya at pagmamahal. At pinagtatanggol ako. Nakikipag-awa ng bata yan, pagka may nasabing masama sa akin. So, ang dream niya is makuha ako for Hair Alchemist. And lahat to nangyari because of Kuya Jean. Balikan natin yung kwento mo ng nakaraan. Ng mga panahong Yumi, hindi ka pumapasok pa sa business. Yes po. Paano ka nabighani? Di ba? Paano mo at bakit nagustuhan mo idulugin ang isang Claudine Barreto? Actually, I'm 24 years old pa lang. So, 1999 po ako pinanganak. Si Claudine po, sikat na po siya. Hindi pa ako pinapanganak, diba? Hanggang sa 6 years old, feel ko, bakla na ako. Ganun na. Feel ko din ako lalaki. Nagkakagusto na ako sa kapwa ko lalaki. So, hindi ako tanggap nang umampun sa akin na father ko, na bakla ako. Tapos, alam mo yun, kasi diba may mga palabas siya na babaeng-babae siya, yung dahil na mahal kita. Tapos, yung salita niya na parang, minahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? Or yung kailangan mo ko dahil mahal mo ako. So parang ina-acting ko siya nung bata ako. Sabi ko, kamukha ko ba si Claudine? Tapos parang gano'n, sa mga kalaro ko, tapos sa tatay ko. Tapos narinig ako ng father ko, ano, kamukha mo si Claudine? Binugbog ako, gano'n. Sabi niya, magiging kargador ka ng baboy, gano'n. Kasi magbababoy po yun. Hindi ka magiging si Claudine, gano'n. Tapos, syempre, merong Milan. Yun yung favorite ko, yung Milan niya talaga. So doon ako maraming favorite words na mga sinasabi niya. Tapos sabi ko, bakla talaga ako and paglaki ko, kamukha ko talaga si Claudine. At gusto ko maging sirena, yes, gusto ko maging sirena. Tapos, hindi nila ako matanggap. So, doon na naging masalimuot yung buhay ko. Kasi hindi nila tanggap kung ano ako. Tapos, sinabi ko na lang na parang, sige, hindi nyo tanggap. Parang, patunayan ko na lang na hindi kayo nagsisi na ako yung inampun nyo. So, hindi ko rin naman expect maaga pong mawawala yung stepfather ko na mahal po ako noon. Yun, sobrang nagmamahal. Sobrang mahal po ako noon. Namatay po siya September 28, 2012. Birthday ko po is September 29. May request ako sa'yo. Awa. Tignan mo si Claudine. Yes. At ngayon, sabihin mo sa akin, kamukha mo ba siya? Hindi, sobrang ganda niya eh. Sabi ko sa kanya, Morley, power of the tongue. Lagi mo sasabihin, maganda ka. Kahit hindi feeling Maganda ako, maganda rin siya, pero iba yung ganda niya. Pero may pera na ako ngayon, baka sakali. Speaking of pera, sino mag-aakala ng isang ampo na ang palaboy-laboy sa lansangan, kumakain ng kung ano-ano, ay magiging isang tanyag at kilalang hair alchemist and aesthetic? Paano nangyari ang isang mahirap na bata ay nandiyan ngayon sa pwestong iyong kinalalagyan? Yung natutulog po kasi ako sa labas ng simbahan, syempre simbahan na po yun. Magdadasal ka na, yung mga gusto mo. Lord, gusto kong yumaman, gusto kong magkapera, gusto kong magkaroon ng milk tea shop. Milk tea shop yung dati pong pangarap ko kasi mahilig ako sa milk tea. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng milk tea shop, coffee shop, ganito, Lord, payamanin mo ko. Araw-araw po yun. Hanggang sa, syempre nagkakaedad ako at medyo matagal akong tumira sa simbahan kasi hindi na ako tinatanggap ng umampun sa akin na stepmother ko na bumalik ako sa bahay nila. Hindi na rin ako tinatanggap sa ampunan. Bethlehem House of Bread po, yung ampunan sa Baliwag, Bulacan. Dahil sa age ko po, kaya hindi na pwede. So sabi nila, mas marami nangangailangan na bata na care nila. So ikaw, may isip ka na,
nagkakaedad ka na, parang alam mo na kung saan patungo yung buhay mo. Yun naman sinabi ng madre, kaya mo na, hindi ka tulad ng mga 1 years old, kailangan pa nila kami. So, naintindihan ko. Hindi ako pinapasok ng guard sa Bethlehem House of Bread. Natatandaan ko talagang hindi niya ako pinapasok, iyak ako ng iyak. Hindi ko alam saan ako matutulog. Tapos sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ba yung buhay ko? Para bang, eto na ba ako talaga? Dito na ako sa lansangan? Hindi na ba ako magkakaroon ng lakas ng loob para mabuhay pa? Tapos one day, may nakakita sa akin, nagtitinda po kasi ako ng sampagita. Sabi niya, gusto mong mamasukan ng katulong sa Quezon City? Napunta ako sa Quezon City sa Philinvest Home. Namasukan ako doon ng katulong. 13, 14 years old po ako. Bawal yun, ha? Yes. Child labor. Yes. Until now, alam ko yung bahay nila, hindi ko sila kinakalimutan. Kasi sabi ko, pag ako yumaman, sabi ko, hindi ko sila gagantihan. Gusto ko pumunta sa kanila, dadalawin ko sila at kakamustahin ko sila kung ano yung buhay nila. Binubugbog po kasi nila ako. And ang sahod ko po noon, per month, 2,000. Libre naman po lahat, pagkain, lahat libre. Ang dami po niyang aso. Kaya po ako naging mahilig sa aso. Kasi ang dami po niyang aso. Tagadakot ako ng tae, ihi. Tapos, alam mo yung trabaho mo, pagod na pagod ka, sobrang hirap. Tapos, hindi ka pinapakain ng matino. So, sabi ko, okay na to, kaysa nasa labas ako ng simbahan, kaysa nagtitinda ako ng sampagita, ganun, okay na to. At least ito, may tinutulugan ako. May bubong, pag umuulan, hindi ako ganun. Tapos, umalis ako kasi po, lagi nga niya akong binubugbog. Tumakas ako, di nila alam. Tinanong ako ng guard subdivision, saan ako pupunta? Mamamalengke po ako, ganun, sabi kong ganun. Tapos, hindi na ako bumalik. Bumalik ulit ako ng San Miguel, Bulacan, sa stepmother ko. For the second time, tinanggap naman po niya ako. Tinanggap niya ako sa bahay nila, tumira ako, pero hindi maganda yung trato. Pero hindi po ako galit sa kanya. Kasi inalagaan po nila ako. And pinalaki po nila ako na maayos. And sila pa rin naman po yung dahilan kung bakit eto ko ngayon. Kaya hindi po ako nagkakaroon ng sama ng loob sa kanila. Handa pa rin po akong tumulong sa kanila anytime. Pag kinakailangan nila ako, isang salita lang po nila, nagbibigay naman po ako. Nakakapagtaka lang, kahit successful na ako, hindi nila ako kailangan. And siguro nga po, hindi naman talaga nila ako love. And tanggap ko na po yun. Parang sa sarili ko na lang na, sige, parang ako na lang, mahalin ko na lang sarili ko. Bilhin ko na lang lahat ng gusto ko, kunin ko lahat ng gusto ko. Pero pinapa-hospital mo. Yeah, inaano ko po, pinagagamot, lahat, kasi binigyan ng matitirahan. Kasi, although pangit kasi yung bahay, pinagawa. Parang pag nag-chat po yung kapatid ko, anak nila, kailangan ipagawa yung ganito, pautang ng ganyan. Sabi ko, wag na utang. Bigay ko na lang kasi, diba? Ayoko po kasi na pag nangutang ka, sasama yung loob ko kasi alam ko hindi ka na magbabayad. Yes. So sabi ko, bigay na lang. Tapos dumalaw ako sa bahay nila. Yung mga anak niya, sabi, bahay daw, ganito, ganyan. Sabi ko, kausapin niyo yung si nanay, yung nanay nila. Isang sabi niya lang naman, papagawa ko yan. Kasi ako, nakabili ako ng magandang bahay. Meron akong ilang sasakyan. So, siguro naman po napaka-important ako kung hindi ko naman po sila iintindihin. Diba? So, kahit ganun po yung pinagdaanan ng buhay ko, iniisip ko pa rin po sila. Hanggang ngayon, kahit po na nakaupo akong dito, sila pa rin po yung iniisip ko kung paano ko sila bibigyan ng magandang buhay. Bago ko ipukol ang next question ko sa iyo, kung paano kayo maman, question ko muna kay Jean sa kaibigan ko. Kumusta naman yung relo mo? Nakapaayos ng ayos dyan. May message yung may-ari. Piniti ko to sa kanya. Ako naman naniniwala. Ano si Kuya, oh. Tapos niyang tumingin-tingin sa relo, sa ilong naman. Ano binubulong yung dalawa dyan? Bumabagsak daw yung mata niya. Kasi maaga ako yung Pero tanong ko sa'yo, friend, paano ka napapayag ni Yumi na mag-endorse ng kanyang proyekto, ng kanyang projects? Paano nag-start? Yan na po, nagiling na po. Hindi, ganito nangyari. Paano? Kasi, banggitin ko na meron kami common friend. Nilapit, binanggit sa kanya, tapos inilapit sa akin. Tapos isang beses lang, pumunta ako doon sa shop niya, sa salon niya doon. Usap na kami, tapos doon nalaman ko yung istorya niya. Tapos, okay na kami. Magpipirma ng kontrata. Sabi ko, okay. Tapos nabanggit niya, sabi niya sa akin, Sir Jean, sabi niya, alam mo, totoo, Claudine yun ako. Sobrang fan ako ni Claudine. Ganun ba? So, okay, kwento siya sa buhay. Hindi niya alam, tinext ko si Claudine. Yun lang ang test ko, Claudine. Sabi ko, Clau, tawag ako sa'yo. Wala pang 1 minuto tumatawag. FaceTime. Sabi ko sa kanya, sa FaceTime, sabi ko, oh, Yumi, Claudine, no? So, na-shock siya. Tuntua Na-shock ako. siya. Yung gabi na yon, sabi ko, pwede ka ba? Sabi niya, Kuya Jean, gabi na. Okay. Bukas, pwede ka. Go, sabi niya bukas. Kaya kinabukasan, yun na, nag-meeting na kami. Ganun kasimple lang, ganun kabilis ang pag-uusap. Noong unang makita mo si Claudine at makausap mo sa telepono, ano ang reaction mo?
sobrang saya ko po. Naiyak pa ako nun kasi video nila ako. Kasi sabi ko parang, di ko po in-expect na makaka-video call ko yung idol ko, na parang, di ko talaga alam, parang biglang lumundag ako na, sabi ko, shit, talaga ba? Makakausap ko si Claudine. Umiyak po ako nung araw na yon kasi sabi ko, di talaga ako makapaniwala na, sabi ko, dati, idol ko lang siya, tapos ngayon, nakaka-video call ko na, gano'n, hanggang sa pinatay niyo yung phone, tuwan-tuwa pa din ako, tapos sabi ko, nagdasal na naman ako, Lord, sana matuloy kami bukas, nung pagkikita namin, gano'n, pinagdasal ko na naman, natuloy naman, so sabi ko, thank you Lord, na gano'n lang lagi lang ako nagdadasal kay Lord. Yumi, sabi mo sa pagkukwento mo, nagtinda ka ng bulaklak. Yes. Nangamuhan ka, Yes. naging katulog ka. At ano pa yung work mong isa na ikaw ay nagtitinda? Ng fishball. Ng fishball, of Yes. course. Paano yumaman ang isang Yumi? Ikaw ba ay nanalo ng loto? Ikaw ba ay napasangkot, sa mga scam? Nang-scam ka ba? Hindi po. Diretsong tanong, paano ka yumaman? Nangutang po ako. Lahat po ng puhunan ko sa utang po lahat galing. And meron pong isang taong nagtiwala sa akin na nagpautang na hanggang ngayon nagpapautang pa din kapag kailangan ko. Sabi ko, hindi ko pwedeng sirain yung tiwala ng taong nagpapautang sa akin. So, nasa ibang bansa na po siya ngayon. Nasa Canada na siya. One call away lang siya. Thank you so much. Mars Charmaine, yun po yung name niya. Siya din po yung dahilan ba't ako nakapagtinda ng milk tea. Kasi yun nga po talaga yung pangarap ko. So, sinubukan ko yung pangarap ko. Pero hindi pala ako para sa pangarap ko. So, sabi ko, parang may iba pala talagang landas. So, yun nga, salon. So, sabi ko, Mars, pwede ba akong mangutang? Kasi gusto kong magtayo ng salon, gusto mag-ganito, ganyan. Sabi niya, sige Mars, marami naman akong credit card. So, pinirediit card namin lahat. Ilaw, tiles, ultimo yung kahoy, yung plywood, lahat, pinirediit card namin. Tapos, hindi niya ako sinisingil hanggat hindi ako nakakabawi sa business ko. And ang ginawa ko, parang 2 to 3 months, binayaran ko na siya. Binigay ko yung mga payment, gano'n. Pero pinahulugan niya po kasi ng 1 year nang walang tubo. So after nun, medyo din po sa giginto Hindi naman ganun kasikat, pero kilala po na gumagawa ng hair na medyo maayos. So kapag sinabing, yung balayage, nung nauso kasi siya, ako po yung pinaka-okay gumawa nun sa Bulacan. Doon po ako nakilala, home service, attorney, doktor, kung anong mayayaman na tao, nagagawa ko sila. Kasi ako yung gusto nila. Pag tinatanong nila ako, saan ka nag-start, ganito, ganyan. Lagi ko sinasabi yung kwento ko na doon ako nag-start. And hindi ko nga po siya kinakahiya. And until now, kinwento ko rin po yun kay Miss Clau, sa mga models ko na kinuha ko na gano'n ang buhay ko. Kaya ganito ako tumulong sa mga taong nandyan para sa akin. Pero yung mga utang, nabayaran na? Yes po, nabayaran ko. Wow! Diretsahan, prangkahan. Milyonarya ka. Sometimes. Dapat sabihin, yes. Yes, milyonarya ka. Meron pa naman pong million sa bank. Wow naman. Claudine, Isipin mo, fans mo, walang-wala, ngayon milyonarya na. Ano masasabi mo? Nakakataba ng puso. Gaya sasabi ko, pag nakakita ko ng, especially pag Claudine yan, o kahit hindi Claudine yan, kahit sino na nakikita ko na, kasi dalawa lang yan pwede siyang mapariwara yung buhay niya. But she chose to take the high road. Ayusin ko ang buhay ko para ganyan. So, ako, very much willing na susuporta ako 100%. Kasi yung suporta na ibinigay ng mga fans ko mula noon hanggang ngayon, na tinuturing ko mga kaibigan kahit hindi ko sila nakikita. Parang achievement na yun para sa akin. Kung ano achievement nila, achievement ko yun. So, yun ang sinasabi ko, proud na proud ako sa kanya. At sa sino mang Claudine na nagsa-start na basta sinasabi na ikaw naging inspiration ko, motivation ko, ganyan, masaya na ako. Saan located ang salon mo? Sa Giginto, Bulacan po. Ano ang pangalan nito? Hair Alchemist and Aesthetic. Kailan nag-start? Kakapalit ko lang po ng name actually kasi po Franchise franchise ka po ng ako salon? dati ng isang salon and nakatulong po kasi sikat po yung salon niya na pinarfranchise ko. Yung nag-franchise po ako sa kanya, yun po yung inutang ko sa kumari ko na pinambayad ko po sa kanya. And yun po, yung pinag-franchisean ko is pinautang din po niya ako ng mga gamit. Parang sabi niya, gusto mo magsarili? Alam niya yung kwento ko. Kasi ito po, bago po ako magsimula is meron akong isang kaibigan na politiko na sabi niya, tumatakbo siya that time and alam niya na hindi siya yung iboboto ko. Alam niya na hindi ako sa kanya. Pero inalok niya ako ng gusto mo ng salon, gusto mo mag-business. Kasi naririnig ko na maraming nag-aalok sa akin na tao na ganito ka daw kagaling, ganito ka daw karunong magpatakbo ng negosyo. So sabi niya, meron akong pwesto, pinagagawa ko, gusto ko yung isang pwesto sa'yo yon. Sabi niya, wala kang ilalabas na pera. So naging
business partner kami nang wala akong nilalabas na pera. Pero sa kasamang palad, hindi kami naging okay ng asawa niya. And nung hindi kami naging okay ng asawa niya, nalungkot na naman ako kasi pinadlock yung salon. Sabi ko, shit, ano ba, wala na naman akong trabaho. Sala ko doon na ako magkakaroon, doon na ako yayaman, na parang, alam mo yun po, na may nagtiwala sa akin na tao. And wala po akong galit sa kanya ngayon. Dahil sa kanya, kaya po ako nandito rin ngayon. Ang sabi mo kanina nagkukwentuhan tayo, Jean at Claudine, mas ginusto mo na gawing endorser si Jean at si Claudine. Yes po. Kesa magtayo ka ng bagong branch ng iyong Yes po. Bakit? Dahil ang plano ko po is bumili ulit ng isang sasakyan na cash na kahit second hand. So parang gusto ko magdagdag na sasakyan kasi parang dati kasi pangarap ko na magkaroon ng sasakyan, parang gusto sumakay sa aircon. So pag may pera ko, yun yung naisip ko. So sabi ko, meron naman akong sasakyan, meron na rin akong bahay, meron na rin akong business. So sabi ko, kailangan ko nang gawin talaga yung pangarap ko. And hindi ko sure kung makukuha ko kasi nga syempre, di ba, Claudine Barreto, may presyo. Naman! Yes! Sabi ko, sorry to say, hindi siya katulad ng mga artista ngayon. Iba pa rin talaga pag sinabing Claudine, Claudine. Ay naman! Yes, pag sinabing Barreto, Barreto. So, Naman. pinag-isipan ko po siyang mabuti. Sabi ko, okay, Claudine ako kasi siya talaga eh. Idol ko talaga siya, pangarap ko talaga siya. Kung hindi ibibigay ni Lord, okay lang. Kung ibibigay ni Lord, sabi ko, mas okay. Pero ibinigay. Yes, ibinigay ni Lord. May gusto ko sabihin kay Claudine. Sobrang thank you po talaga na tinanggap niyo po yung offer ko kahit alam niyo po na isa lang. And promise po, dahil sa'yo, mas sobra akong na-inspired. And hindi ko po sinasabi. Ang gusto ko lang ng pangarap is hanggang 8 branch. Lagi lang po ako sumilig sa 8. Kung hindi 8, dapat 18. Kung hindi 18, dapat 28. Hanggang maging 38, 48, 58. Hindi pwedeng 9, hindi pwedeng 10. Ayun, thank you so much po, Miss Clau, na tinanggap niyo po yung offer ko, na maging part po kayo ng family ng salon ko. Mas lalo po ako naging popular ngayon dahil sa kanya. Kay Jean naman. Siya po yung unang-unang tumanggap sa akin na artista na hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng artista na endorser kasi sino ba naman po ako, diba? Para magkaroon ng endorser na artista. And sa katulad ko nagsisimula para tanggapin nila na sila, matagal na silang artista. So, syempre ang hinahanap nila yung maraming branch, yung ipopromote nila, yung mataas, yung hindi sila mapapahiya na, ay, isa lang yung pinopromote nila. Yung, alam niyo po yun, alam niyo po ibig ko sabihin na, kasi yung iba, diba, na artist na, ay, ayoko yan, isa lang branch niya, parang, diba, parang isipin naman ng tao sa akin, parang walang-wala na ba ako, tinanggap ko yun. Thankful ako, di nila naisip yun. Mas naisip nilang tulungan ako nung nalaman po nila yung kwento ko. Ang galing! Ang galing yun. Nakakatuwa si Claudine. All support sa iyo, promise. Sobra po. Alam niyo po, nung simula na nagkakilala kami, araw-araw niya akong tinatawagan. Sabi ko, love na love siguro talaga ako ni Miss Clau. And ayaw niya akong tinatatawag na Miss Clau. Sabi niya, ate, sabi niya, pag tinawag mo Miss Clau, sasapakin kita. Sabi niya, so ngayon sinasabi ko Miss Clau, di ako sasapakin, may camera. Abangan! Nag-aapoy na Claudine Barreto at Jean Padilla sa isyung Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Ngayon lang, dito lang, tutukan! First time ako nakatanggap ng ganun kadaming bashers na may mga pagtatrato pa na mamatay ka na, mamatay na yung kapatid mo, mamatay pati nanay mo. Di ba't napakasakit nun? Sa lahat na pabakit ko, si Claudia ang favorite ko. Of course, I wanted to be there. Masakit. Masakit. Favorite eh. Wala ako sa posisyon magsalita. Kasi wala ako doon eh. Basta alam ko lang, yung part ko. Ano yung part mo? Yung sasabi ko, yung kagaya ng ginawa sa Kay Julia. hindi ko natitiis. Nilagyan ng voice over. So pangalan, papangalanan kita eh. Sino Bihilat na naman ang ulo ko. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.